Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Renato Bagani at ngayong araw susuriin natin ang paksang ang lihim na spice para sa tuloy-tuloy na pagtulog at pagbawas ng paggamit ng banyo sa gabi. Isipin ito, ang isang simpleng pampalasa na tahimik na nakaupo sa iyong kusina sa loob ng maraming taon ay maring magtago ng lihim sa pagtulog ng buong gabi ng walang patuloy na pagpunta sa banyo. Para sa maraming senior sa Amerika at India, ang putol-putol na pagtulog ay tila hindi maiwasan, isang bagay na nakatali sa edad mismo. Gayunpaman, paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagnuya na pamilyar na pampalasang ito sa loob lamang ng 10 segundo bago matulog ay maring magpakalma sa iyong pantog, magpapahinga sa iyong katawan, at magbalik ng malalim na pahinga na akala mo ay nawala na magpakailanman. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam ngang pahinga sa umaga. Ito ang mismong oras na inaayos ng iyong utak ang memorya, ibinabalik ng iyong puso ang ritmo, at kinukuha ng iyong immune system ang lakas. Kapag ang madalas na pagihi ay gumigising, sa iyong 2 o 3 beses bawat gabi, ang mahahalagang pagayos na iyon ay napuputol. Ang resulta ay pagkapagod, malabong pag-iisip, at maging mas mataas na panganib ngang pagkahulog. Kaya nga ang pagtuklas ng banayad na lunas na ito ay tila halos isang himala dahil gumagana ito sa iyong katawan sa halip na laban dito. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano maging tahimik na kaalyado ang simpleng pampalasang ito at kung bakit ngayon ay naniniwala ang mga doktor na ang tiempo at ugali ay mahalaga tulad ng gamot. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig ang inyong mainiisip. Saan ninyo pinapanood ang video na ito? Anong oras ninyo ito pinapanood? Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig mula sa inyo. At kung nagustuhan ninyo ang nilalaman na ito, mangyaring i-like at mag-subscribe upang hindi mo kailanman mapalampas ang isang tip sa hinaharap na dinisenyo para sa iyong kalusugan at kapayapaan ng isip. Ang mga tunay na sanhing pagay sa gabi. Habang tayo ay tumatanda, tahimik na nagbabago ang katawan sa mga paraan na madaling makaligtaan ngunit malakas ang epekto. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa isang hormone na tinatawag na vasopressin na tumutulong sa iyong mga bato na pabagalin ang produksyon ng ihi sa gabi. Noong mas bata ka, ang hormone na ito ay gumagana ng malakas sa gabi, na nagpapahintulot sa iyong panto na manatiling kalmado sa loob ng 6 o 7 oras ng malalim na pahinga. Pagkatapos ng 60, gayunpaman, bumababa ang produksyon ng vasopressin at patuloy na sinasala ng nga bato ang nga likido sa halos parehong bilis ngang sa araw. Ang resulta ay mas maraming ihi na nagagawa sa mismong oras na kailangan ng iyong katawan ng kapayapaan na bumibira sa iyo mula sa pagtulog at nagpapadala sa iyo patungo sa banyo ng paulit-ulit. Bukod sa pagbabagong itong hormone, ang pantok mismo ay nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Nung mas bata ka, comfortable itong makapaglaman ng halos 16 oras ng likido bago magpadala ng malinaw na senyales sa utak. Ngunit pagkatapos ng 10, ang maugat sa kahabaan ng pader ng panto ay nagiging mas reaktibo. Kahit kalahating tasa lamang ng likido ang nakolekta, nakakatanggap ang utak ng isang agarang mensahe na nagsasabing gising na ngayon. Hindi ito nangangahulugang sira ang iyong pantok. Nangangahulugang bumaba ang threshold. At ang dating normal ay nagiging sanhi ngayon ng isang gabing walang pahinga. Para sa maraming matatanda, ang patuloy na pagsenyas na ito ay nagiging pinamumulan ng tahimik na pagkadismaya na parang ipinakakanulo sila ngang kanilang katawan sa mismong oras ng pahinga. Bukod sa mga natural na pagbabagong ito, ang mga pang-araw-araw na gawi ay madalas na nagpapalala ng sitwasyon ng hindi natin namamalayan. Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig sa hapunan, ang pag-enjoy ng isang mangkok ng sopas pagkatapos ng paglubo ng araw,
o ang pahigop ngang isang nakakaliw na tasangang maligamgam na gatas bago matulog ay tila walang pinsala. Gayunpaman, bawat isa sa mga ito ay nagdaragdak ngang mas maraming likido bago pa man subukan ngang katawan na magpahinga. Ang mga bato na mas mababa na ang pagiging epektibo ay napipilitang magpatuloy sa pagtatrabaho at napupuno ang pantok sa maling oras. Ang tila maliit na indulgence ay nagiging isang nakatagong trigger na nagnanakaw ngang malalim na pagtulog na nag-iwan sa isip na malabo at sa katawan na pagod sa susunod na umaga. Hayaan ninyo akong magbahagi ngang dalawang kwento na maaring pamilyar sa inyo. Sa Texas, isang retiradong Gino ang naniniwala na ang kanyang putol-putol na gabi ay simpleng presyo ngang pagiging 70. Itinigil niya ang mga lakad sa gabi, sinisisi ang katandaan, at tahimik na tinanggap ang pagkapagod. Sa Kerala, isang marilag na lola ang nag-isip ng pareho, sigurado na ang kanyang patuloy na pagpunta sa banyo ay hindi maiwasan. Gayunpaman, pareho silang natuklasan na hindi lamang edad kundi ang kanilang magawi. Ang mainuming huli, may init na sopas, at hindi tiempo na mga gawain ang sanhing kanilang discomfort. Sa banayad na pagsasaayos, pareho silang nakita na ang magabi ay naging mas kalmado, ang maumaga ay naging mas magaan, at tahimik na bumalik ang pag-asa. Kaya kung nahihirapan kayo sa mga pagising sa gabi na ito, tandaan ang katotohanan ito. Ang pagtanda ay hindi isang parusa, nakikinig pa rin ang iyong katawan. Sa pag-unawa sa mga tunay na sanhi at pagbabago ngang maliliit na gawi, maaari mong gabayan ang iyong sarili pabalik sa nakakapagbagaling na ritmo ngang walang abalang pagtulog, himalang pampalasa. May isang mapagpakumbabang pampalasa na naglakbay sa mga henerasyon, tahimik na nakalagay sa mga estanteng kusina, madalas na hindi napapansin sa kabila nga nakatago nitong lakas. Ang pampalasang ito ay fennel, isang pamilyar na buto na kilala sa banayad nitong tamis at nakakakalmang aroma na ginagamit sa maraming resipe sa buong mundo. Kapag nginunguya ng dahan-dahan sa loop ng 60 segundo bago matulog, may kahangahangang ginagawa ang fennel para sa tumatandang katawan. Pinapakalma nito ang pantok, pinapagaan ang nakatagong tensyon, at hinahayaan ang nervous system na mahanda para sa pahinga. Gayunpaman, ang tiempo, ang lihim. Kung ininom ng masyadong maaga, ang epekto nito na nakakapagpakalma ay kumukupas bago dumating ang pagtulog. Kung ininom ng masyadong huli, ang pagtunaw ay nakikialam sa pagiging handa ang katawan na magpahinga. Ngunit kapag tinatamasa sa tamang oras, mga 1 oras bago matulog, ang tahimik na kapangyarihan ng fennel ay nagsisimulang gumana, nag-aalok sa mga matatanda ng pagkakataon na humiga ng walang takot sa isa pang gabing walang pahinga. Ang siyensya ay nagbibigay sa atin ngang isang banayad na paliwanag para sa halos himalang epekto na ito. Ang mga buto ng fennel ay naglalaman ng mga natural na langgis na mayaman sa mga compound tulad ng methyl at antioxidants na nagbabawas ng pamamaga. Para sa mga matatanda, ang lining mampantok ay madalas na nagiging bahagyang iritado, nagpapadala ng maling alarma sa utak na dapat itong alisan. Pinapakalma ng mga compound na ito ang dingding ng pantok at binabawasan ang mga hindi kinakailangang pakontra na tumutulong sa organ na hawakan ng komportable ng walang patuloy na pagsenyas. Gayang kahalagahan, pinaparelax ngang fennel ang mga makinis na kalamnan sa urinary tract na nagpapagaan ngang presyon at nagpapanumbalik ngang balanse sa sistema. Sa simpleng salita, ang panguyang fennel sa loob ng 60 segundo ay nagtuturo sa iyong pantok na manatiling kalmado, na nagpapahintulot sa iyong isip na lumubog sa mas malalim na pagtulog. Para sa maraming senior, nangangahulugan ito ngang mas kaunting pagpunta sa banyo sa hating gabi, mas matatag na ritmo ngang puso, at mas malinaw na isip pagdating ng umaga. Bukod sa siyensiya, nagtataglay ang fennel ang isang kwentong kultural na kapwa pamilyar at nakakagulat.
Sa mga kusina nga Amerika, ang fennel ay madalas na ginagamot bilang isang kakaibang lasa na nakasiksik sa isang lalagyan ng pampalasa na lumilitaw lamang para sa isang recipe sa holiday o isang espesyal na lutuing Italiano. Maraming matatandang Amerikano ang maaring may fennel seeds sa kanilang pantry nang hindi man lang namamalayan ang tahimik nitong potensyal sa pagpapagaling. Sa India, sa kabaliktaran, ang fennel ay isang pinakakatiwalaang kasama sa pang-araw-araw na pagkain. Ang maliliit na mangkok ng fennel seeds ay madalas na nakalagay malapit sa hapagkainan na inialok pagkatapos ng hapunan bilang tulong sa pagtuna. Tinatangkilik nga matatanda ang lasa, ngunit marami ang hindi kailanman nag-ugnay nito sa kalusugan ng pantok o kalidad ng pagtulog. Ang pagkakaibang ito ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang bagay. Ang pagkakaroon ng lunas na abot kamay ay hindi laging nangangahulugang paggamit nito sa tamang paraan. Maaring balewalain itong matatandang Amerikano samantalang maaring inumin ito ngang matatandang Indian ng masyadong maaga pagkatapos ng hapunan na nawawala ang pinakamakapangyarihang benepisyo nito. Ang lihim ay nasa kaalaman, tiempo at pagtitiwala sa ritmong katawan. Para sa mga senyor sa lahat ng dako, ang pag-isip ng putol-putol na pagtulog ay madalas na nagtatago ngang hindi sinasadyang takot. Mahulog ba ako sa gabi habang papunta sa banyo? Patuloy bang mawawala ang aking memorya sa bawat gabing walang pahinga? Madidistor ba muli ang pagtulog nga aking kapareha na nag-iwan sa aming dalawa na pagod at nasiraan na loob? Hindi kayang burahin ng fennel ang bawat takot, ngunit maaari nitong ipaalala sa iyo na ang iyong katawan ay tumutugon pa rin sa pag-aalaga. Ang isang dakot ng buto ng nginunguya ng may layunin ay maaring magbalik ng kapayapaan na akala mo ay nawala. Sa Amerika at India, ang mga matatanda na tumatanggap sa gawaing ito ay natuklasan na ang mabuting kalusugan ay hindi laging nakmumula sa mabuti ng gamot o pagbisita sa ospital. Minsan ito ay nakmumula sa isang maliit na matamis na buto na kilala mo na naghihintay ng matiyaga upang maging iyong kaalyado sa tahimik na oras ng gabi. Kaya habang iniisip mo ang gabing ito, tandaan ang banayad na katotohanan ito, hindi pa tapos matuto ang iyong katawan. Sa isang bagay na kasing simple ngang fennel seeds na ininom sa tamang oras, maari mo itong ibalik sa ritmo ngang pahinga, hindi ito mahika. Ito ang karunungan nga likasan na ipinares sa iyong pagpayag na makine at mag-adjust. At iyon, mahal kong kaibigan, ang simulang pagpapagaling. Praktikal na gabay sa paggamit ng pampalasa, pagdating sa fennel seeds o anumang pampalasa na nakapagpapagaling. Ang unang hakbang ay laging ang pagpili ng tamang kalidad. Ang nga tumatandang katawan ay mas sensitibo at ang mahinang kalidad ng pampalasa ay maaring magdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa mabuti. Maingat na tingnan ang mabuto. Dapat silang matigas na may banayad na berdeng kulay at makaroon na magaan na matamis na aroma kapag nilapit sa ilong. Kung ang magabuto ay mukhang mapurol, kupas o may amoy na amag, maaring matagal na silang nakaimba. Ang moisture ay isa pang nakatagong panganib dahil ang mamasa-masang buto ay maaring makaroon ngang amak na nakakairita sa tiyan at pantok. Sa Amerika, makikita mo ang fennel seeds sa maliliit na garapon ng pampalasa sa mga grocery store, ngunit siguraduhing tingnan ang petsa na nakalimbag sa label. Ngayon, pag-usapan natin kung paano ito nguyain ng mayos. Huwag magmadali o lunukin ang mabuto tulad ng isang tableta. Maglagay ngang isang maliit na kurot sa iyong bibig, hindi hihigit sa kalahating kutsarita at simulan ang panguya ng dahan-dahan. Hayaan ang manatural na langis na lumabas na pinupuno ang iyong bibig ngang banayad na tamis nito. Habang ngumunguya ka, huminga ng mahinahon at hayaan ang iyong isip na huminahon. Pagkatapos ngang halos 60 segundo, ang mga langis ay hahalo sa lawe na magpapakalma sa iyong pagtunaw at sa mga ugat ng iyong pantok. Lunukin ng dahan-dahan ang pinalambot na buto na pinapayagan ang katawan na sumipsip ngang kanilang kalmado na ritmo.
Maraming matatanda sa Amerika at India ang naglalarawan nito bilang isang maliit na ritual sa gabi, halos tulad ng isang panalangin para sa pahinga. Ang gawaing dahan-dahang pagnuya ay nagpapadala rin ng senyales sa iyong nervous system na tapos na ang araw at ligtas ng magpahinga. Kapag ginawa ng may pasensya, ang 1 minutong ito ay maaring magpabago sa takbo ng iyong gabi. Siyempre, tulad ng lahat ng lunas, dapat gamitin ng may pag-ingat ang Fennel. Ang labis ay hindi nangangahulugang mas mahusay, at ang panguyang malaking dami ay maaring makasama sa tiyan o mabilis na magpababa ang presyon ng dugo. Isang maliit na kurot ay sapat na. Ang ipagidodoble o pagitatlo energy dosis ay hindi magidodoble energy epekto. Ang nga senior na umiinom ng gamot para sa presyon ng dugo, diabetes o iba pang malalang kondisyon ay dapat laging kumonsulta sa kanilang doktor bago gawing pang-araw-araw na ugali ang Fennel. Sa Amerika, maaring magbigay ng mabilis na payo ang nga parmasista tungkol sa interaksyon ng gamot habang sa India, ang isang bihasang doktor ng pamilya o Ayurvedic practitioner ay maaring gumabay sa iyo. Isipin ang Fennel hindi bilang kapalit na iyong medikal na pangangalaga, kundi bilang isang banayad na kasama na gumagana sa tabi nito. Sa pamamagitan ng paggalang sa tamang dami, pagpili ng tamang tiempo, at paggalang sa mapangangailangan ng iyong katawan, lumilikha kang isang ligtas na landas patungo sa mas kalmado na gabi at mas maliwanag na umaga. Kaya, mahal kong kaibigan, tandaan ito. Ang pampalasa ay hindi isang magic cure, kundi isang kasangkapan na alam pa rin gamitin na iyong katawan, pinili ng maingat, nginunguya ng may layunin at ginamit ng matalino. Makakatulong ito sa iyo na mabawi ang regalo ng malalim na walang tigil na pahinga. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Para sa maraming matatanda, ang Fennel seeds ay tila simpleng sagot sa gagabing walang tulog. Gayunpaman, kahit ang isang banayad na lunas ay maaring mawalan ngang bisa kung ipinares sa maling magawi. Isa sa mga unang pagkakamali ay ang pag-inom ng labis na tubig kasama ang pampalasa. Maraming senyor ang naniniwala na ang isang malaking baso ng tubig ay magpapababa nito. Ngunit ito ay nagpapuno lamang sa pantok at nagpipilit sa mga bato na magtrabaho kapag ang katawan ay dapat magpahinga. Sa Amerika at India, ang tila walang pinsala na inumin sa gabi ay madalas na humahantong sa 2 o 3 pagising sa gabi. Ang katotohanan ay dapat pakalmahin ng Fennel ang sistema, hindi ito dapat lunurin sa likido. Ang isang maliit na higop kasama ang gamot ay mainam. Ngunit ang pagpapares nito sa isang buong baso ang tubig sa 9:00 PM ay halos ginagarantiyahan ang pagkabigo. Ang pangalawang pagkakamali ay nagmumula sa pagpapares ng Fennel sa napakaalat o maanghang na pagkain. Sa mga tahanan ng Amerikano, ito ay maaring mukhang Fennel tea pagkatapos ng heavily seasoned takeout. Sa India, madalas itong nangangahulugang panguyangang Fennel pagkatapos ng pagkain na mayaman sa pickles, papats o chili. Ang asin ay nagpapataas ng uhaw na nagiging sanhingang mas maraming pag-inom ng tubig, habang ang anghang ay nakakairita sa lining ng pantok na nagpapalitaw ng nerbiyos kahit na bahagya lang ang laman ng pantok. Para sa mga matatanda na sensitibo na sa gabi, kinakansela nito ang nakakapagpakalma na epekto ng Fennel. Ang mas mahusay na pagpipilian ay ang tangkilikin ang Fennel seed sa kanilang purong anyo pagkatapos ng mas magaan na pagkain na gumagalang sa ritmo ng katawan sa gabi. Ang isa pang karaniwang hindi pagkakaunawaan ay ang paniniwala na ang Fennel lamang ang makakalutas sa problema. Ang mahinang pagtulog ay bihirang sanhi ang isang salik at walang pampalasa ang makakabura sa mga latte sodas, mabibigat na hapunan o mahabang gabi ang panonot ng telebisyon. Ang Fennel ay isang katulong, hindi isang himala. Pinapakalma nito ang panto,
ngunit kailangan pa rin ng iyong katawan ng balanse, matata na hydration sa araw at maagang pagkain. Kung wala ang maito kahit ang likas na lakas ngang fennel ay kumukupas. Isaalang-alang ang kwento ngang isang lola sa Florida. Taimtim siyang ngumungyang ngang fennel bawat gabi, umaasang makakakuhang lunas. Ngunit patuloy pa rin siyang umiinom ngang soda sa 9:00 PM. Ang asukal at caffeine ay nagpagalaw sa kanyang pantok, at ang labis na likido ay nagpilit sa kanya na magising. Gabi-gabi, nadarama niya ang pagkadismaya. Tanging nang isuko niya ang soda at ipinares ang fennel sa isang mas maaga, mas magaan na rutina, nakatulog siya ng 6 na payapang oras. Nakangiti siyang nagsabi, "Hindi ang pampalasa ang nagkulang. Ako ang humingi ng labis, kaya hayaan ang ngaaral na ito na magsilbing tahimik na paalala. Ang fennel ay maaring maging iyong kaalyado, ngunit lamang kapag sinusuportahan ng matalinong nga pagpipilian. Uminom ngang mas kaunti sa gabi, kumain ng mas magaan. Igalang ang ritmo ngang iyong katawan at hayaan ang pampalasa na gawin ang tahimik nitong gawain." Sa balanse na iyon nakasalalay ang regalo ng mas kalmado na mga gabi at mas maliwanag na umaga, ang mas malawa na benepisyo bukod sa pagtulog. Kapaunang naririnig nga mamatatanda ang tungkol sa fennel seeds, karaniwan nilang iniisip ang papel nito sa pagpapagaan ng paghihi sa gabi. Gayunpaman, ang mapagpakumbabang pampalasa na ito ay tahimik na gumagawa ngang higit pa na nagdudulot ng ginhawa at lakas sa katawan sa mga paraan na lumalampas sa pagtulog. Isa sa pinakamalaking regalo ng fennel ay ang banayad nitong suporta para sa pagtuna. Sa pagtanda, mas mabagal gumagana ang tiyan at bituka na nag-iwan sa maraming matatanda na may bloating, kabigatan o hindi komportableng gas. Pinaparelax ng natural na langis sa fennel seeds ang mga kalamnang ng bituka na tumutulong sa pagkain na dumaloy ng mayos at binabawasan ang mga cramp. Isang senyor sa New Jersey ang minsang nagbahagi na iniwasan niya ang hapunan ng pamilya dahil sa patuloy na bloating. Ngunit pagkatapos ngang panguya ngang fennel, nabawi niya ang ginhawa at kumpiyansa. Sa Kerala, maraming matatanda ang umunguya ng fennel pagkatapos kumain ng hindi namamalayan kung gaano kalalim nito pinapagaan ang pagtunaw at nagpapanumbalik ngang pagkatapos kumain. Ang isa pang benepisyo ay nakasalalay sa nakakapagpakalma nitong epekto sa sirkulasyon at stress. Ang parehong compound na nagpaparelax sa panto ay nagpaparelax din sa mga daluyan ng dugo na nagpapagaan ng presyon at sumusuporta sa puso. Para sa mga senyor, ang pamamahala ng mataas na presyon ng dugo o pamumuhay na may tahimik na araw-araw na tensyon, ang fennel ay maaring magdala ng kapansain-pansing ginhawa. Hindi nito papalitan ang iniresetang gamot, ngunit maaari nitong mapagaan ang pasanin sa katawan. Isipin ang isang lola sa Ohio na nakaupo sa balkonahe, umiinom ngang fennel tea sa paglubo nga araw. Bumagal ang kanyang pahinga, gumagaan ang kanyang balikat, at gumaan ang kanyang puso. Sa India, ang isang matanda na umuwi pagkatapos ngang mga panalangin sa templo ay maaring ngumunggiya nga fennel at makaramdam nga katulad na kapayapaan sa dibdib at isip. Ang masimpleng gawaing ito ay nagpapaalala sa atin na ang kalusugan ay tungkol sa balansa at kapayapaan, hindi lamang pag-iwas sa sakit. Ang fennel ay mayaman din sa antioxidants na nagpoprotekta sa utak at puso mula sa unti-unting pinsala na dulot na stress at pagtanda. Ang mas senyor na natatakot sa pagkawala na memorya o pagbabang puso ay madalas na nahihikayat kapag natuklasan nila ang gayong mga natural na kaalyado. Isang retiradong guro sa Boston ang nakadama ng mas matalas pagkatapos magdagdag ng fennel sa kanyang mga gabi habang ang isang lolo sa Chennai ay nakaramdam ng mas kaunting kabigatan sa kanyang dibdib at mas maraming enerhiya upang sumali sa mga kaganapan sa komunidad.
Hindi ito mga himala sa isang gabi kundi mga matatag na hakbang patungo sa pagiging matatag at dignidad sa mga huling taon. Panghuli, pinag-ugnay ng FNL ang kakultura sa nakakaalif na paraan. Sa Estados Unidos, madalas itong lumalabas sa Emia Herbaw Teas na pinagsama sa chamomile o mint na nag-aalok eniga kapayapaang bago matulog. Sa India, pinapaliwanag nito ang mga masala mixes o nakalagay sa maliliit na mangkok pagkatapos kumain, tahimik na sumusuporta sa pagtunaw at sirkulasyon sa parehong lugar. Maring tamasahin ng mga matatanda ang lasa ng hindi na mamalayan ang mas malalim na regalong nakatago sa loop. Kaya, tandaan natin na ang fennel ay hindi lamang isang pampalasa. Pinapagaan nito ang tiyan, pinoprotektahan ang puso, pinatatag ang isip at sinusuportahan ang pang-araw-araw na buhay ng may biyaya. At sa matatak na ritmo na iyon, nag-alok itong pag-asa na ang pagtanda ay maaari pa ring mapunong ginhawa, kalinawan at kapayapaan. Simpleng gawin na tumutulong sa iyo na matulok ng mas malalim. Ang mahusay na pagtulok sa mga huling taon ay hindi lamang hinuhubog ngamot o suplemento, kundi pati na rin ng maliliit, matatag na gawin na gumagabay sa katawan pabalik sa balanse. Isa sa pinakasimple at pinakamabisang ay ang isang maikling paglalakad sa umaga. Ang 15 minuto, lamang ng dahan-dahang paglalakad sa sariwang hangin ay nahihikayat sa mga binti na maglabas ng sobrang likido na kung hindi man ay mangolekta sa mahabang oras ng pag-upo. Kapag maga itong nalinis, ang mga bato ay hindi gaanong binibigatan sa gabi at ang pantok ay nananatiling mas kalmado. Sa simula, maaring maging awkward ang pagbabagong ito, lalo na para sa isang taong sanay matulog ng nakahiga sa likod. Gayunpaman, maraming senyor ang nakakita nito na nakakagulat na epektibo. Isang lola sa Delhi ang nagbahagi na sa maliit na pagsasayos na ito, mas kaunti siyang gumising at mas kaunti ang paninigas at mas maraming enerhiya sa kanyang mga umaga. Mabilis na ginagantimpalaan ng katawan kahit ang maliliit na kabutihan. Ang ginhawa sa loob ng kwarto ay nagdadala rin ng mas maraming impluensya kaysa sa ating namamalayan. Ang makakapal na damit pantulog o isang sobrang init na silit ay maaring maging sanhi ng pagpapawis, pagkauhaw at aktibidad ng bato na nakakagambala sa pahinga. Ang pagpili ng magaang damit na cotton at pagpapanatilingang temperatura ng silit sa pagitan ng 18 at 10 F ay nakakatulong sa pagkontrol ng temperatura ng natural. Natuklasan ngang mga matatanda sa Amerika at India na ang isang detalye na ito ay maaring magpahaba ng pagtulog at mapagaan ang pagkadismaya sa gabi. Panghuli, ang ilang minuto ngang malalim na paghinga bago matulog ay nagbibigay ngang senyales ng kaligtasan sa nervous system. Ang tahimik na pagupo, dahan-dahang pahinga sa ilong at banayad na pagbuga sa bibig ay nakakatulong sa pantok na huminahon at sa isip na maglabas ng tensyon. Maraming senyor ang naglalarawan sa gawaing ito bilang isang panalangin sa gabi, isang pagtatapos na ritual na nag-anyaya ng kapayapaan. Sama-sama, ang apat na gawin na ito, ang paglalakad bawat umaga, pag-ayos ng postura sa pagtulog, pagpili ng komportableng damit at temperatura ng silit at paginsayong kalmadong paghinga, ay walang bayad, kundi nangangailangan lamang ng intensyon. Kapag ginagawa ng patuloy, nagpapaalala sila sa atin na posible pa rin ang payapa at mahimbing na pagtulog kahit na tumatanda na. Mga hindi pagkakaunawaan at ang katotohanan. Isa sa mga pinakakaraniwang hindi pagkakaunawaan sa mga senior ay ang ideya na ang pag-inom ng mas kaunting tubig sa araw ay pipigil sa pag-ihi sa gabi. Sa simula tila lohikal, ngunit iba ang tugon ng katawan. Kapag masyado kang umiinom kaunti, ang iyong dugo ay nagiging bahagyang mas makapal at ang mga bato ay napipilitang magtrabaho ng mas huli sa gabi.
Ang huling pagsisikap na ito ay madalas na nagdudulot na mas maraming ihi sa oras na humiga ka, na nagpapataas na posibilidad na magising sa gabi. Pinapaalala sa atin ng mga doktor na ang pinakamahusay na diskarte ay ang matatag na hydration sa buong umaga at maagang hapon, pagkatapos ay unti-unting bawasan sa gabi. Isang senior sa Michigan ang natuklasan na sa pamamagitan ng pag-inom ng karamihan sa kanyang tubig bago meg 3,0 na hapon, ang kanyang nga gabi ay naging mas kalmado at ang kanyang nga umaga ay mas maliwanag. Ang isa pang hindi pagkakaunawaan ay ang paniniwala na ang malalaki lamang na may problema sa prostate ang nagdurusa sa madalas na pag-ihi sa gabi, habang ang prostate ay tiyak na maring maging salik para sa mga lalaki, ang mga babae ay nahaharap din sa parehong hamon. Pagkatapos ng menopause, ang mga pagbabago sa sensitivity ng pantok, antas ng hormone, at pelvic support ay maring magpataas ng pagising sa gabi. Ngunit ang regalo ng haras ay hindi titigil doon. Ang compound nito ay sumusuporta sa sirkulasyon, pinoprotektahan ang puso, at pinangangalagaan ang utak ng mga natural na antioxidant. Para sa maraming matatanda na nakadarama na ang kanilang katawan ay hindi na nakikinig, ang haras ay nagpapaalala sa atin na ang maliliit na pagpipilian ay mahalaga pa rin at ang kalusugan ay maaring mapangalagaan ng may banayad na pagkakapare-pareho. Ngayon isipin ang isang malambot na umaga sa Amerika. Isang mag-asawa ang nakaupo sa kanilang balkonahe. Isang mainit na tasa ang kape sa pagitan nila. Pinapanot ang pagsikat ng araw sa tahimik na kalye. Panay ang kanilang tulog, mahinahon ang kanilang pag-usap at magaan ang kanilang puso. Sa India, ilarawan ang mga lolo-lola na masayang naglalakad sa pagdiriwang ng umaga, nakadamit ng makukulay na damit, napapaligiran ng musika, panalangin at tawanan. Nakuha rin nila ang pahinga at kasama nito ang lakas upang muling salubungin ang buhay. Kaya hayaan mong iwan ko sa iyo ang pagpapalang ito. Nawai maging mahinahon ang iyong magagabi at maging puno ng liwanag ang iyong umaga. Naway ipaalala sa iyo sa bawat araw na ang pagaling ay posible pa rin anuman ang iyong edad. At kung naanti ka sa mensaheng ito, gusto kong marinig ang iyong kwento. Mangyaring ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento at hayaan kaming lumago ng sama-sama bilang isang komunidad. Huwag kalimutang mag-subscribe ay click ang bell icon para sa lingguhang gabay at ibahagi ang video na ito sa isang taong mahal mo. Minsan ang isang maliit na binhing kaalaman ay maring magbago ng isang buong panahon ng buhay.